Hello po, magandang araw po sa inyong lahat. And again, this is Philcast. Today po, bago muna yung studio po natin ay bago po dahil may problema po tayo sa ating isang platform na ginagamit. Pero hopefully po, everything works well on everyone. Again, this is a recorded video. At pag-uusapan po natin itong this is in line po do sa napag-usapan natin last time about dito sa land grabbing issue dito sa Mariveles, Bataan. At pinakahuli po nating update is yung mga magsasaka po ay nasa nakapagpasa na po ng kanilang nakapagpasa na po ng kanilang complaint sa ombudsman at ito po ay tinatrabaho na po. Okay? At sa ngayon po, meron po tayong mga updates at dahil po diyan, naimbita po natin isa po sa mga mainit ngayon sa social media at lahat po ng kanyang mga kinukuwento, mga sinasabi ay kalimitan pong napag-uusapan ng iba't ibang grupo o tao na may kinalaman po sa issue na ito. Pero dahil po kasi sa kanya, sa dati po nating sa isa po nating live, dahil po sa kanyang pagsisiwalat at bibigay ng opinyon, marami po namulat na mga tao, especially mga OFW na wala pong alam sa sitwasyon na nangyayari dito po sa land grabbing issue dito sa Bataan. Without further ado po, pag-uusapan natin itong mga topic na ito at bibigyan natin ng reaction straight from the horse's mouth. Ika nga. Please welcome po, Pira Luca. Ayan. Hello everyone! Hello sa mga taga-panood at taga-pakikinig mo, followers mo. Eto na naman, I'm back, Pyra Lucas. By insistent demand. Yan. Ma'am Pira, may video po ba kayo? I think I took it off for some reason. Pwede niyo pong ma-turn on. Paano? Okay, paano? How? Or, I don't know how. wait po. Or, pwede ko kayong alisin and then balik po kayo. Kasi, Alright, sure. Kasi for some reason nawala yung video. ikaw ang may pumindot eh. Hindi ko rin alam kung paano ito eh. Actually, ako wait, po. okay, ito. Yeah, there you go. Ayun. Nasa baba! Yung pala, no? Kasi, para po sa lahat po, this is a recorded video at napaunlakan po tayo ni Ma'am Pira Luca to give more light dito sa mga issue na ito. Mainit po ito, Ma'am Pira, na pinag-uusapan ngayon sa social media dahil apparently marami po mga statement na kine-question ni Attorney Harry Roque at isa po kayo doon sa mga kine-question niya kasi isa daw po kayo sa mga promotor ng masasamang balita o fake news. First and foremost po, Ma'am Pira, what was the updates na nakalap po ninyo sa mga magsasaka po after they filed their complaint sa ombudsman? Actually, they filed a complaint in Ombudsman last January 2023 pa. The problem is, hindi nga, because nandyan si Martires, hindi nila ginalaw. Yung mga nag-file noon sa Ombudsman, hindi lahat ng farmers nakapag-file. Dahil marami sila eh. Kaya yung iba yung nag-file sa Ombudsman, iba naman yung nag-file sa NBI last week. Oh, okay. So yung Pero same area. Same land area. Mm-hmm. Yun. So, liwanagin ko yun, ha? Okay, so last year was the one going to the ombudsman. Tapos yung last week is going to NBI. Pero same group? Yeah. Same group. Nasa iisang land area sila. Nandun sila sa may Maribeles, Maribeles Bataan. So, same group. Part pa rin sila ng grupo ng magsasakang na land grab ang lupa ng First Bataan Holdings, Biancham, tatlong kumpanya yan eh, which is related lahat. Mm-hmm. Yes, which is related lahat. Yung asawa ni Harry Roque, si Myla Roque, at saka siya, at ayun, yung si Danny Coral, may mga Garcia doon, dalawa. So, nakita ko kasi yung SEC registration. So,
It's a team. It's a Mhm. team. So, alam na natin, ganito And usually yung modus. ma'am, I would like to ask your reaction po 'no. Isa sa mga parang sinabi ni Attorney Harry Roque that, hindi naman daw po gano'n kalakas ang ebidensya ng mga magsasaka. Ano po ang Alright. reaksyon niyo diyan? I sent you through email yung mga some documents Yes. na nalipat bigla sa first Bataan, right? And ito po yung Nalipat. Marami Lucky yan. Beach? Lucky Beach Yes, po? sa may Lucky Okay. Beach. Marami yan. Mhm. I think there are 77 plus total of farmers. So 77 titles yan. Wow. So, chinap-chap nila yung iba part na-transfer sa First Bataan, na-transfer Mhm. sa Viancham, at saka isa-isa pang kumpanya. So, nasa iisang lugar yan. Paano walang ebidensya? Number one, hindi humarap. Kung nakita mo yung interview ni Cara Mill Hmm. dun sa magsasaka mismo sa Lucky Beach, in-interview niya, kung nagbayad ba daw si Roque? Hindi. Kung humarap ba sila lawyer? Hindi. Kung tumanggap ba sila ng pera? Hindi. Kung nahawakan ba nila yung titulo nila? Hindi. Bigla na lang, hindi pa nahawakan yung mga titulo, at bakit napasa kamay ni Harry Roque? Now tell me, eto, sanay ako sa investigation dyan. Ang kakutsaba dyan, DAR, Mhm. Register of Deeds, at saka mga peking notaryo ng abogado. And, I'm pretty sure. ma'am nasabi niyo yan, eh, yung notary issue. Puwede niyo po explain further? Kasi for sure Or ako personally hindi ko naiintindihan, mayro'n palang talamak, sindikato rin. talamak dito. Talamak, Hmm. ganito nila kinakawawa ang farmers. Marami kaming cases. If you can see my post sa social media na nine lawyers from Tarlac are facing disbarment case dahil sa pamimeke nila ng deed of absolute sale na ninotaryo nila. It's all Ah. happening all over the Philippines. So now, explain ko sa iyo, ang sindikato ng lupa like DAR, Register of Deeds, at saka yung proponent, yung kanilang clientele. Ang Mhm. tawag diyan, suki, clientele. Hawak ng DAR ang mga titulo kasi sila yung agency na naatasang magpatitulo sa mga lupang sinasaka ng ating mga farmers. Tama ba? Mhm. Yeah. Alright. Yung na-generate na dalawang titulong yon, yung isang kopya, pupunta yon kay Register of Deeds. Para kopya. Yung dalawang yon, pipirma ni Register of Deeds. Ibabalik ni Register of Deeds yung isa kay DAR. Yung isa, kopya yon na original copy sa Register of Deeds. Alright. Ito ang naranasan ko dyan. Personal experience namin. Nakabolt for longest time ang mga titulo ng mga farmers. Pag may parokyano na ang DAR at Register of Deeds, ibebenta nila ito sa mga developers, Chinese man, Taiwanese man, Korean man, o kakutsaba nilang politiko. Ang alam ng farmers, wala pa silang titulo, right? Nakabolt eh. Waiting to be Nakatago. disbursed, parang gano'n. Nag-aantay Yes. lang. Nag-aantay lang sila ng bibili Pero Ma'am Pira, na itong mga sindikato. Ma'am Pira, yung mga dokumento na naka-bolt, sabi niyo po, may pangalan ito ng mga magsasaka? Yes. Ay, grabe. Yes. At may batas tayo na pag na-generate ang titulo ng ating mga farmers, dapat within 180 days, mai-distribute mo yan. Pag hindi mo na-distribute yan, may kulong na yan. Ma'am, Pero, paano po nila na-circumvent yun to not giving these papers
itong deeds na 'to sa mga magsasaka kung may pangalan na sila? Alam mo, pumunta ka dun sa page ko, ang nung Opo. reklamo dun, pinababalik-balik-balik sila ng DAR. Oh, okey. Pinababalik-balik sila. Minsan nga tinatapon pa daw ang mga papeles nila eh. That's how sad. Hayop. Grabe. Grabe. Kaya ay, alam mo Knowing ba, na pangalan na nila yung nakalagay doon sa papers, yes. hindi naman Kaya hindi ka kumbaga hindi nagtataka bakit ko nilalabanan sila? Kasi nakikita ko kung ano yung mga ginagawa nila. Bakit hindi ako takot to think na puro highest official of the land ang mga parokyano nila? Mayor, governor, vice mayor, undersecretary, secretary, look at Manny Villar, senators. Oh, Mhm. may mga ibang senator pa tayo na ganun din ang gawain sa ibang lugar. I knew it kasi tumutulong ako magpiyansa sa mga katutubong pinakukulong nila. So parang lumalagay po kasi well, for me, I would say na hindi ko 'to masyadong na-o-open up kasi national news naman po yung focus ko, hindi local ano. Pero dun po sa sinasabi niyo na may pangalan na yung magsasaka and then 'pag pumunta sila dun hindi binibigay yung dokumento, that's blatant na ano, it's against constitutional rights. Karapatan yun ng tao na kapag sa'yo yun, kahit ano pang pagbali-baliktarin natin, 'di ba? At saka ginastusan ng taxpayers yon. Correct. Binayaran natin, taxpayers, sa tax na Mm. binabayad namin through land bank para magkatitulo ang ating mga farmers. Right? Ma'am, bakit po nung time na nangyayari ito, bakit po hindi siya masyadong naririnig or nakikita in Alright. news or publication? Okay. I will tell you this. 2024, nagbigay ako ng case folder sa mga senator. Mhm. Ang tumalima nun ay si Senator Riza Hontiveros. Binigyan ko rin si Senator Villar, but Villar, kasi kanya committee ang agrarian eh. Mark or yung babae po? Babae, si Cynthia, Okay. Yung 2024. 2024, okay. Yes, DPWH pa si Mark nun. Okay. Alright. Binigyan ko sila ng 10 case folders for them to investigate yung rampant talamak na land grabbing, illegal selling. Si Senator Risa, nag-ano ng resolution. Pero, hindi inagrihan ni Cynthia Villar. And this was in a local committee pa, hindi pa sa plenary. Kumbaga yung committee na agrarian pa lang. Yes, kasi dapat si Committee on Agrarian ang mag-file ng resolution sa Blue Ribbon or motu proprio investigation. Kasi committee niya yun eh, agrarian si Cynthia eh. Pero wala siyang ginawa. So, kahit nag-file si Senator Risa, pag hindi inaayunan ng May Committee, wala rin. Oh, kasi siya ang chairwoman, di ba? Yes, siya yung May Committee ng Agrarian. So, Correct. ganito yon, ganito yung nangyayari. I think si Senator, ang pamilya ng mga Villar, sobrang master na nila how to deal with that. Ano nga po ma'am no? I remember pumutok pa po yung issue na I think 2 or 3 years ago, lumabas yung audit report na in-overvalue nila yung company para mas malaki daw po yung maipasok na pondo. Pero nung Pera. tinignan ng auditor, hindi naman pala talaga ganun ang value ng company. Kaya nga may kaso sila ngayon eh. Ito lang imagine, no? Billy, paano ka? You are not allowed to have more than 5 hectares of agricultural land
Pero bakit siya thousands of hectares of agricultural land napupunta sa kamay nila? Tell me. Tell me. Parang it's another story of, parang Malaligard at Leviste. Kasi may narinig ako, eh. Pero I think Yes, you know yes, some sort, but yeah, parang may yes, narinig ako. Pero Ma'am Pina, yes. pag-usapan natin deeper yan later, sa live natin. Pero sa ngayon, Mm. I just wanna focus more on like, kay spokesperson Harry Roque. May sinabi din po siya na, ano naman daw kung may complaint sa kanya, 'di ba daw po may protection naman ang agrarian reform na nasa batas sa atin at ang isa sa mga beneficiary daw doon, yung mga magsasaka. So how can that be na mangyayari daw 'yan? Ito nga bakit nga na po, beneficiaries natin talaga magsasaka. They are using people's tax Yeah. to para sa mga magsasaka, makabili ng lupa ang gobyerno para bayaran yung may-ari at i-distribute sa mga. Bakit napunta sa kanila? Kung totoong protected ang ating mga magsasaka. Yun nga 'no, parang yung statement niya, ano din, parang nagka-counter din sa narrative na, oo, meron nga silang protection, pero bakit nasa sa'yo? Parang counter sa sinasabi niya, Siya rin yung parang Di ba? nagluluto sa kanyang Nakakapagtaka. narrative. Sinasabi Mhm. mo yon, protected sila dapat ng agrarian reform law. Pero bakit nasa inyo? And hindi lang isang ano 'no, sabi niyo nga po hindi lang isang titulo, 77 na mga Yes, titulo, grabe. yes. And mind you, isang location pa lang yan. Magtataka ka, marami pang lilitaw. Hindi lang doon. Mm. Ito pa sinabi niya pa po, kung totoo daw po yung mga issue na magsasaka sa kanya, papaano daw po nalipat ang lupa na walang DAR or DAR clearance? Okay. Nagtataka ka nga walang dark clearance to transfer, pero nailipat nila. Of course, kakutsapa nila si Register of Deeds. And ma'am, ito question ko po 'no. So pagka sa proseso na 'to ng paglipat ng lupa, meron po bang sabihin na natin na mga money involved at si ano po ba ito from down to the highest people sa Register of Yes, Deeds yes, included? yes. Meron lahat pera yan. Lahat ng Hmm. pagdadaanan, may pera. And are we talking about po the local offices or regional versus sa national? Kasi 'di ba meron pong national tsaka local ang DAR? Yes, yes. From national yan, yung yung malakihang parcel of land. Hmm. Yung malawakang lupa, like yung Mhm. kay Harry Roque, 471 hectares. Yung hindi pwedeng hindi alam ng central office din. But you know for a fact, 2018, 2019, 2020, hawak nila ang DAR. Kasi appointee ni Digong ang secretary ng DAR at mga USEC. Siguro po ma'am that's the reason why kung sabi niyo nga po sa inyong, salaysay na, na malawakan ito, siguro yun yung pinaka-reason din kung bakit before the ombudsman did not even look onto it kasi kung maraming involved, I don't think na kaya niyang banggain yun especially knowing Harry Roque has the connection towards the Duterte. Alright. Dahil pare-pareho silang appointee ni Duterte, what do you Mhm, expect? tama. Sabi nga po nila, they serve at the pleasure of the president. Yes. So it's a syndicated world. So what do you Mhm. expect? Tapos sabi mo, mahal nyo ang mga mahirap? I'm sorry. It's all lip service. Nabudol ang mga Pilipino. Ma'am, isa pa sa Mm. sinabi niya 'no, this is only isolated case. Nangyari lang daw po ito sa Bataan at ito ay hindi naman po gano'n grabe. So, bakit daw po binibigyan masyado ng pansin? 401 bus of land, 471 hectares. Hindi ba grabe yan? Ano? Kasi sanay sila sa thousands of hectares, right?
Hindi lang doon sa Mariveles. Hmm. Hindi lang, marami pang lilitaw. Ayoko munang magbigay ng hint. Pero ma'am, Marami pang question ko, lilitaw. 'pag dumating yung, pag dumating yang pagkakataon na ano, na lumitaw yung iba, handa po kayo if mapatawag kayo for investigation? Kasi kung As a resource malawakan po, 'di ba? person, Hmm. yes. Hmm. Very yes. For the farmers, yes. And ano po ang, kalimitan sinasabi ng magsasaka if hindi lang po sa Bataan, siguro sa ibang lugar din po, if mabuksan po yung issue na 'yan, are they also open to Yes, they are investigation? more than willing Mhm. to attend in Senate investigation or Congress investigation. Naghihintay lang sila. Marami ng letter sa mga senador. Senator Kiko, Senator Risa, and other Hmm. senators and other congressmen. Ang problema lang kasi ngayon, medyo may ano tayo sa impeachment. So, Oo, kaya dun at saka yung naka-focus. dahil nagka-fuel crisis because of the war, so kailangan nilang gumawa ng mga batas, etc. So, yun ay naiintindihan naman natin. But I know dahil masyado naman kaming masipag mag-follow up. So, I know it will bibigyan din naman nila ng time after all of this brouhaha na nangyayari sa ating gobyerno. Totoo po, and ako honestly, sa'kin po ito naman yung punto ko 'no, kasi ang dami pa po nating topic dito na sinabi ni Harry Roque. Pero sa'kin po, parang 'di ba po, kung kay Harry Roque dapat nga matuwa siya, kasi kung siya po ay walang sala, at least sa publiko wala siyang sala, 'di ba? Kaysa itanggi niya na wala Exactly. siyang sala, 'di ba po? Kasi at the end of the day, Exactly. this is how justice system works. Hindi naman tayo nasa korte ng Exactly. Meron public ka namang opinion. time to defend yourself. Gaya ng Correct. impeachment. Bakit Correct. harang kayo ng harang? Kung wala kang ginawa, prove yourself to us. 'Di Yes. ba? Ganun Totoo po. kasimple. Yun nga, Ma'am Pira, Bakit natin yung parang iniisip ko minsan ano, why yung mga Duterte even sa The Hague kay, dating pangulo, lagi nila sinasabi there's no due process. Pero ang iniisip ko naman, 'di ba nga court is the best way to get your due process kaysa sa court of exactly. public opinion? Sinasabi nilang walang due process. Sila nga may time idepensa ni PRRD, ni ni Duterte, ang sarili niya sa dahig. Pero Mhm. yung mga pinatay, walang due process. Totoo po yun. Totoo yan, yun ang Oo, pinakamasakit na katotohanan. oo. Sila pwede pa nilang idepensa. They can get the best lawyer in the world Mhm. because they have money. What about these poor people na because nagbibigay ka ng reward sa mga pulis, yung mga pulis, mabuwak ka ng ina, some of them, not all, patay lang ng patay para may Mhm. reward. Yun ang hindi naiintindihan ng mga fanatics, ng mga panatiko. Hindi nila Mhm. kayang intindihin yon kasi they don't care kung anong nararamdaman ng isang pamilyang namatayan na inisente naman talaga. They don't care. Ito na ngayon ang mukha ng mga Pilipinong sumasamba sa kapwa nila tao. At They malungkot, don't ma'am, care. kasi nalulungkot lang ako kasi personally po, when I was working on EJK cases, I think one of my live podcast po ano, siya naman po ay, American citizen. Pinag-usapan namin 'to. Halos kaming dalawa maluwa-luha nung live na yun kasi hindi po nabibigyan ng boses yung mga namatayan, eh. Ang pinagbibigyan ng boses yung hinaing ng mga supporter ni Duterte na umiiyak kasi hindi siya nakauwi ng Pilipinas nung Pasko. Ako naman parang iniisip ko, buti nga makakauwi pa siya. Eh, yung iba namatayan, 'di na nila makikita. Yun talagang Hindi natin sila narinig sa korte. Hindi sila nabigyan ng time. This sa korte. Pero si Duterte, mayroon pa siyang time i-depensa yung sarili niya. At totoo. saka noon, di ba sabi niya, naiinip na nga daw siya, bakit hindi pa siya kunin ng ICC? Bakit? Di ba? China-challenge niya. Bakit? Bakit
Ngayon nandun siya, parang, you know, double, Parang hindi siya yun, eh, 'no? Ma'am, ito naman question ko 'no, outside topic kasi sinabi 'to ni, VP Sara that she is ready for bloodbath. Kayo po ba, katulad niya bilang babae, ready kayo 'pag lumabas na itong mga iba't ibang issue sa iba't ibang region sa land grabbing? very much willing and ready. I'm excited. Paano kaya ano po kaya 'yan? Ma'am, Mm. another question, people were asking ano po ba talaga ang papel ng mga private corporation from different countries dito sa land grabbing issue? Paano po sila pumapasok sa eksena? Sabi ko nga, kung gusto mo ng lupa, ikaw na bilyonaryo o milyonaryo, Mhm. bumili ka sa DAR. Ibebenta nila ang lupa ng mga farmers sa'yo basta nagkasundo kayo sa presyo. Di And ba? yeah. Kung ini-scroll mo yung mga post ko, DAR ay isang pinakamalaking realty company sa lupa. Wow. And ma'am, may question ako, So, if ever ino-offer ito ng DAR sa mga private corporation or companies, do they specify like regions, places, hectares, yung every details of the Kung land? ano, Kung ano yung mga binebenta? depende kung ano ang needs ng kanilang clients. Aba, ang galing, Para silang mga liaison officer, talagang hinahanap nila yung mga Yes. Sila yung ahente, sila pa yung broker. Kasi parang ano po 'no, ako kasi talagang sabi ko nga po, this is something new to me. Kundi lang po dahil na nakita ko kayo sa isang live ng ating kaibigang vlogger, hindi ko po talaga 'to maiintindihan. Ngayon paunti-unti ko siyang naiintindihan, hindi ko akalain na lahat pala 'to connected sa mga taong nasa administrasyon before. Another question po, ano naman po ang connection nito sa Pogo? Alright, that's a Yeah. great question. Mhm. Nung panahon ni Duterte, yung Pogo and drugs money, kino-convert nila sa lupa. Binibili nila ng lupa. At karamihan, kaya makikita mo, agricultural ang lupa na pupunta sa mga Chinese. Pero ma'am, Marami akong question, ebidensya. if that's the case, ang pera po ba'y nanggagaling sa mainland China ta's pinapadala dito or yung pera nanggagaling na Nanggagaling mismo sa sa proceeds Pilipinas? ng drugs and Pogo. And ano po yun, kinikita sa Pilipinas or kinikita sa ibang bansa? Pilipinas or abroad. Okay, Both. kasi 'di ba po ma'am, kasi naisip ko, if it's abroad at gano'n kalaki yung pera, 'di ba po pasok yun sa money laundering? Exactly. Okay. Hmm, Balik tayo kay Alice Goo. mhm. Way back 2019, nung pinapagawa niya yung Pogo sa Bamban, bakit hindi ni red flag ng AMLAC? Almost how many billions ang pumasok sa different accounts ni Alice Go from abroad to Mhm. Alice Go account? Bakit hindi na flag down ng AMLAC yon? At bakit hindi nag-report ang mga bangko? So therefore, kakutsaba sila. Yun nga po ma'am, kasi parang minsan naiisip ko 'no, people are saying that AMLAC and, COA is two parts para magkaroon ng check and balance sa transaksyon ng gobyerno. Pero kung sila rin mismo ang kasabwat dito, ano pa pong punto, 'di ba? Kasi kung iisipin mo every It's a investigation nandiyan waste. yung COA. It's such a waste of people's money. Yeah, yun po yung iniisip ko din. Mm, mm. Like for example, yung nangyari sa flood control, asan ang COA? Okay. Sabihin Mhm. ko na sa'yo, may nakausap akong contractor, may percentage. Individual or department? Or regional? Department. Or Per department. region and national. And mind you, yung COA head national ay contractor ang asawa. Grabe. 'Di parang Contractor sila. same as what's going on sa Congress po pala 'no? It's just Exactly.
Please. Same shit. Same feather. Ang naiinis lang ako kasi they can circumvent yung law. Dahil alam nila yung batas plus may contact pa sila sa loob. Yun yung naiinis ako kasi unfair, eh. Ako po minsan, ewan ko if this is a good thinking, ma'am. Iniisip ko ganito, sige, para fair ang playing field sa lahat, lahat ng contractor, kung ano nakukuha ng mga taong may impluwensya sa loob, dapat ganun din yung maliliit na contractor para fair. Ako, okay lang po yun. Pero kung ang nangyayari lang, 1% lang yung may advantage over other contractors, doon po parang, sabi ko, unfair naman kasi marami din namang mga negosyante na magaling din naman magpatakbo ng business nila. So, para po yun yung parang idea ko. So yung is, dito sa flood control, I will tell you, lahat meron hanggang DBM. Ibig sabihin po naniniwala kayo kay yung issue kay dating Secretary Pangandaman, yung connection niya? Kasi 'di ba DBM siya, eh, I think DBM secretary siya ta's 'di ba po umano siya, nag-resign. Yun yung kwento dun, eh. Pero Ako, no, hmm, dahil personal ko nakakausap yung mga contractors. Bakit ko sila nakausap? Yung iba, nung pumutok ang flood control, nakapag-advance na sila sa mga congressman ng 200 billion, 300 million. Hindi bumabalik ngayon ang pera nila dahil pumutok ang flood control. So I was able to interview them personal over the dinner. Kasi nag-iya sila to air their side of story. Doon ko nalaman na meron daw ang DBM. Di naman siguro sila magsisinungaling. Meron daw ang DBM, si contractor daw 25%, si DPWH daw may ganito, may ganyan, si ganito daw may ganyan. My God, kung susumahin mo, ang natitira na lang sa mga project, almost 35%. Kung exactly kung 1 billion, 350 million na lang. na ano po yan, ma'am, eh, nabasa ko I think, Senator Lacson parang na-interview siya. Yung natitira daw is sometimes hindi pa nga sapat para kumuha ng mga basic materials kasi ubos na bago pa pumunta dun sa proyekto. Kaya Pero karamihan talagang substandard. Ma'am, I think, kasi ang ganda na pinag-uusapan natin but we're going towards, across our time limit. Kasi gusto kong mai-live natin 'to. Pero ma'am, I think my last question, dahil po sa mga nakikinig po sa'tin again, don't forget to share, like, and subscribe sa ating YouTube channel. And also po, hanapin niyo lang po si Ma'am Pira Lucas po sa any social media account. Type niyo lang po yan, makikita niyo na kaagad ang kanyang, social media account. On our last part ng ating, kuwentuhan, talagang 'pag si ma'am laging bitin ng ating kuwentuhan kasi meron pa akong 10 topic, eh, na inihanda sa kanya. Ma'am Pira, ano po sa tingin ninyo kasi so far, right now, we all know that Attorney Harry Roque is in Austria. Tingin niyo po ba this will affect him international kasi meron siyang, may mga fina-file siyang cases doon and I think meron din siya fina-file na parang, case for something na, hindi siya, ah, kunin or kunin or dalhin sa Pilipinas. Do you think this will affect him? I guess kay Harry Roque, it's just a matter of time. Mhm. Mapapauwi din siya. It's just a matter of time. Alam mo, noong panahon nila kay De Lima, si De Lima hinarap niya lahat. Babae yan, matanda pa. Oo, Hinarap grabe. niya. Diba? Pero ang yabang-yabang nila noon, asan sila ngayon? Bakit nagpupulasan sila? Kung wala kang kasalanan, harapin mo para matapos agad. O anong iniintay lang chance ang maupo si Sara para absuelto na naman lahat sila? Totoo po at saka ang pinaka-question ko diyan, ma'am, 'no, gaano kalaki ang reserve na pera niya para mag-stay siya sa ibang bansa? My Wala naman God! wala naman siyang trabaho. Sorry, hindi naman po siya nagpa-practice ngayon, 'di ba, as a lawyer? So, I don't Yes. siguro ano ang main source of income? Only Pogo operator can tell that. Can say that.
Grabe. Nag-iinit ako ma'am sa mga nilalabas niyo talaga. Iba kayo ma'am. Kung siguro kumbaga sa boiler, broiler nandun na ako sa broiler room. Grabe, Well, grabe. um, ah, basta, very Marami pa. observant ako. Chismosa ako eh. Not chismosa. I use Intel network. Intelligence network. And ma'am, pinakahuli na lang po, ano po masasabi niyo naman po sa mga OFW na ngayon pa lang po kayo naririnig o nalalaman itong mga issue na ito, especially one of our major listeners on our program are OFWs. Sa mga OFW, ito po ako, si Pyra ay hindi pro Duterte, hindi rin pro Marcos, pro Filipino, Pilipinas ako. Para po sa atin ang Pilipinas, hindi po para sa mga politiko. Kaya wag niyo pong sasampahin ng mga politiko. Lahat po yan ay corrupt, manloloko. Grabe. Iba po talaga si Ma'am Pira. Yan ang gusto ko kay ma'am. Talagang straight to the point, wala nang paligoy-ligoy. Dapat Ah, kasi ayoko mabuhay sa paligoy-ligoy. Some totoo po people, they yan. hate me. Hindi nila kaya yung kaprangkahan ko, yung straightforward ko. But I don't care. Mhm. I don't live because of them. Gusto kong mabuhay sa katotohanan. At hindi ako naging panatiko nino mang politiko. Never. And I will never do that because I am a taxpayer. Yeah. And I hope that people would understand you hindi po sa paraan ng pagsasalita ni Ma'am Pira. It's more on what is the context yung sinasabi ni Ma'am Pira. And I think at first parang I was amazed on how strong your statement kasi po sa social media, pero paunti-unti nung nire-research ko na talaga yung mga issue, there is basis And I think ang pinaka-basis dito yung mga biktima. Hindi Yes. naman, 'di ba po, hindi yung Kasi mga personal government official. nakakausap ko yung mga biktima eh. Yeah. My God, you will cry. You will cry. Pag Grabe. ninakawan mo ang lupa, ang isang magsasaka, 10 henerasyon niya ang maghihirap. Now tell me, tatahimik na lang ba tayo? Hindi. Tapos sila nagiging bilyonaryo? No way! No. As a Pilipino, hindi natin dapat pinagtatanggol ang mga nagkakasala sa ating at sa ating bayan. Yang mga politikong yan. Actually, yun nga po yung masakit kasi I was reading another story from Rappler na yung about sa issue ng magsasaka na miski yung mismo magsasaka na nagkikwento sa kanila kasi naka-block po naka-block po Yes, yung kanyang yes, lupa. yes. Pagkagising na the day before, sinabi na nasa kanila pa daw yung lupa. Pagkagising daw niya, wala na sa kanya yung lupa at nagtaka siya for 40 plus years. Wala naman daw po siyang ginawa, pumirma lang daw po siya ng isang paper and then nagulat siya na yun na pala yung ginamit, yung pirma niya mismo at ang masakit daw po, ipon daw ng mag-asawa yun tapos yung asawa niya kamamatay lang. I think the year before. Kaya parang kaya You know iba what? po 'no? Ito Yeah. yung masakit. You know what? Ang daming namamatay ng naaagawan ng lupa. Ang dami because of depression and stress. Sama ng loob A din. poor people na walang magawa, uupo na lang, madidepress, then they will die. Tell me. Now, ikaw ang umano sa nakikita ko sila nakakausap. Hindi ako lalaban para sa kanila. This is not about Duterte. This is not about Marcos. This is all about our farmers and our IPs na ninanakawan ng mga nasa posisyon. At ang sakit niyan kasi po ma'am, hindi tayo direkta na apektuhan, naapektuhan sila na they try to find ways para masabi lang yung gusto nilang sabihin. Yeah. Walang pumapansin, even the mayor, even the barangay captain. Tikim ang mga bibig nila. Grabe. Sino magsiserve sa kanila? Itong the very government agency na Department of Agrarian Reform, sila mismo ang nagbebenta sa mga lupa ng mga farmers at sa ating mga farmers.
At wala man lang nagsasalita. They are helpless. Anong alam nilang mag-investigate? Anong alam nilang mag-due diligence? Anong alam nilang kukunin nila? Pag pupunta sila sa mga agency, pinapaikot sila. Binabastos pa sila. Because they are poor. Grabe. You can see the reality here. Kumbaga hindi disrespect no? Humiliation. Humiliation. Sa sarili mo lupa na may Same. titulo ka, may pangalan. Kamukha mong mga Pilipino na hinalal mo bilang manungkulan para sa atin, pero they are the one. They are the one. Sabi nila, hindi ba daw ako takot? Kung lahat na lang tayo matatakot, paano masusolusyonan ito? And they Paano? will take advantage. Yes, paano sila? Tayo, nabubuhay tayo ng okay lang, pero yung mga kapwa natin, naghihirap dyan dahil nakuha kanilang tanging kayamanan na lupa, and hindi tayo magsasalita. Tapos sinasamba pa natin ang mga politiko, tapos sinasamba pa natin ang mga nasa gobyerno. No way! No! Mali po yan. Mali tayo. Huwag niyo sinasamba yung mga walang yung politiko at nasa gobyerno. Dahil they are there to serve us. Pinapasahod natin ang mga yan. Mahirap ka man. Bawat bilin mo may tax. Sa kanila napupunta. Binabayad natin sa kanila. Yun ang hindi kayang intindihan ng mga mahirap. Itong mahirap na ito ng mga pinagluloko, hanggang ngayon sila pa rin ang pinagluloko ng mga walang iyang politiko at nasa gobyerno. Tayo kasi may pinag-aralan, may nag-iintindi. Hindi na nila kahit tayong lokohin. Kaya padami na padami ang mahirap dito sa Pilipinas. Padami, hindi siya paliit. Padami. Because of this syndicated world. At palawak pa. Palawak. Parami. Totoo. So, grabe ang init, ma'am. Talaga kailangan ko nang uminom ng tubig bago tayo mag-live. Pero ma'am, alam niyo po ba, yan din nang naramdaman ko about sa EJK. Kasi parehas ng playbook eh. They know who to target. Mahirap. Mahirap. Alam mo, hindi ako nag-wish ng kamatayan ng ninuman. Nung panahon ni Duterte, sabi niya, uunahin niya yung drug lord, in-announce pa niya. May namatay bang drug lord? Kahit 1:1 man lang sana eh. Baka pwede mo pang paniwalaan na totoo yung drug war eh. Pero hindi eh. Nasa tabi pa niya yung mga drug lords. Kaibigan pa ni Napolong ang mga drug lords. Ano pa po, advisor pa niya isa. Nakakapasok na kanyang. Diba? Grabe. Huwag naman tayo magpakatanga. Hindi ka aasin sa pagkapanatiko mo sa mga politiko. Masarap daw bolahin o linlangin ang mga Pilipino, sabi ng mga politiko. Bakit patuloy na naghihirap ang maghihirap? Tell me. Because of them, not because of us as a taxpayer. Di ba? Pero dapat ma-educate ang ating kapwa Pilipino. And ma'am, alam niyo po, ako personally, as far as I was researching dito sa mga issue na napag-uusapan natin, dito ko napatunayan that people need to still see itong other side of the story na hindi lang sa mainstream media natin maririnig itong mga information na ito. Kasi po sa mainstream filter sa inyo po talagang direct to the point, ito yung nangyari, ito yung connection nito ni ganyan, which is hindi natin naririnig in public space. Kung hindi nyo lang po ilalabas talaga, walang makakaalam. Kaya I really ang problema po sa mga kapwa natin Pilipino, no, especially sa mahihirap na hindi nakakaintindi, na panatiko, kaya naghihirap Kaya naghihirap kayo dahil pagkapanatiko nyo Eto pa, pag tinamaan ng kanilang mga poon na politiko, titirahin ako. Ano bang mapapala ako? Di naman,
Hey, my God, wake up, people. Mhm. Wake up. Mahalin nyo muna yung sarili nyo bago yung mga politiko nyo. Ay nako. Ma'am, I think kultura na 'yan na mahirap banggain, ika nga, especially kapagka mahal na mahal mo yung politiko. Kaya mahirap Di ba mahirap dapat I ang think. mahalin natin ang pamilya natin at ang Diyos natin? Yun lang. Di mo daw dapat minamahal ang mga politiko at sinasamba ang mga politiko. Oo, Kasalanan yun. magbilang anghel kayo at, mangyari 'yan. Alam mo, sa mga natitirang buhay ko dito sa mundo, I want to educate the people. Yung yung mga mahihirap na nakakaharap ko, na-educate ko sila somehow. Mhm. Na-educate ko kasi nakakaharap ko sila. Huwag na po kayong palinlang sa mga politiko. Kasi may governor sila, may mayor sila. Pero pag may problema sila sa lupa, wala sila. Look, but you voted for them, right? Bakit hinahanap nyo si Pyra? Bakit hinahanap nyo ang upa? Wala daw po, wala silang, makuhang tulong, ika nga. Pero Ma'am Pyra, because we're running out of time and gusto ko talaga pong makausap pa kayo sa isa pang issue, before anything else, Ma'am, again, maraming salamat po sa pagkakataon na ito. Hopefully po in the future, mag-usap pa tayo. Pero for our recording po, ang gusto ko lang masabi dito sa pag-uusap natin, this is a little bit more in-depth na pinag-uusapan natin about sa land grabbing issue. At sa mga listeners po natin, makikita natin na ito pong kaso na ito hindi lang legal na laban. Ito po ay para sa lupa, kapangyarihan at pananagutan Kinabukasan. at kinabukasan. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, isang tanong ang gusto ko pong sabihin sa mga listener, makakamit kaya ng ating mga maralitang magsasaka ang kanilang hustisya o isa na naman ito magiging kwentong mawawala sa sistema? So yun po yung question. Magbabantay ang United Filipino Against Crime and Corruption. Ayan. Magbabantay ang isang Pyra Lucas. Ayan. So isa yan. So guys, maraming salamat po and magkita-kita tayo sa susunod nating podcast and thank you po. God bless and God first po. Thank you.